Gilaumang maglandfall ang bagyong Tino karong gabii o unyang tungang gabii sa Dinagat Islands o sa Eastern Samar. Mao nga sayron ta karon ang pagpangandam sa otoridad ug residente sa Surigao City. Live dito si James Paulo Yap. James? Yes, Sarah, forced evacuation ang ginapatuman na karon sa Surigao City LGU alang sa mga residente nga nagpuyo sa flood-prone o storm surge-prone areas dinhi sa syudad. Samtang kagahapon adlaw, pipila ka mga residente ang nagpanic buying. Hinoon, nasulbad na kini sa LGU karong adlaw. Ani ang dugang detalye. Pasado alas 7 sa buntag, sugod na nga nabati sa Surigao City ang hapak sa kusog nga hangin nga adunay ulan. Suspendido ang klase sa mga eskwelahan, pribado man o pampubliko. Wala sab trabaho ang mga opisina sa gobyerno. Lakip pipila ka mga pribadong establishmento. Kagabi pa lang, pipila ka mga residente na gikan sa Barangay Washington ang voluntaryong nihikling paingon sa evacuation center sa CVGS Central School. Pag may masamang panahon na lumilikas na lang kami, paniguro lang kasi may mga apo ako marami. Ang mga residente dinhi sa Purok Rojas sa Barangay Washington nangandam na alang sa posibleng epekto sa bagyo. Ilabi pa nga anaa sila kilid lang sa dagat. Mga kapuso, as of 9 a.m. dinhi sa Surigao City, kunani na ang sitwasyon, medyo kusog na ang paghapak sa hangin og naka-experience sa sabta mga kapuso og hinay nga pagpatak sa mga ulan. Gani kung inyo makita mga kapuso ang mga residente dinhi sa Purok Rojas sa may Barangay Washington nangandam na gyud alang sa posibleng epekto ni bagyong Tino. Gani kining usa ka balay sa ato ang likod, makita nato nga aduna nay pisi nga gihikot sa iyahang atop nga bahin aron nga dili kini luparon in kaso og mokusog ang hangin. Kagapon pa yan tinalian ko. Bakit sir? Malakas na hangin, baga masira pa. Nanigurado lang. Pasado alas 2 karong hapon, dihang kipatuman na ang pugsanon nga paghikling o forced evacuation alang sa mga residente nga anaa nagpuyo sa mga identified hazard zone. Base sa forecast sa Pag-asa, posible nga makasinati og storm surge ang kadagatan sa Surigao nga adunay gitason nga 2.1 hangtod 3 meters. Hindi lahat ng barangay may mga hazard areas. So may mga portions lang, may sitio or ipurok or certain number of households. Ang magbanay nga sila Emeline Aurelio, pugsanon nga gipahikling sa mga personahe sa barangay Taft tungod anaa sila nagpuyo at tubangan mismo sa dagat. Malapit kami sa dagat. Nanigurado lamang para safety kami. Pipila ka mga residente na sab ang namalit na og grocery supplies sa pipila ka mga supermarket sa syudad isip pagpangandam sa bagyo. Kasi magbabagyo. Oo. So natatakot kayo na magkaubusan? Parang gano'n na nga po. Ano po yung parang gano'n? Magkakaubusan ng pagkain. Kaya bibili ako. Sigun sa LGU, nga adunay pipila nga nagpanic buying gahapon adlaw, dihang gi-anunsyo kuno nga suspendido ang operasyon sa tanang supermarkets ug bangko sa syudad apan naresolba ra kini karong adlaw. We were able to make recommendations for them to open today para to give way also for preparation ng mga tao kung kailangan nila mamili, kailangan nila mag-secure ng pera. So we're very thankful na wala nang panic buying. Gilauman nga maglandfall ang bagyong Tino sa Eastern Samar o Dinagat Islands karong tungang gabii o sayo sa buntag ug mga adlaw. Nakaplastar na sab kuno ang mga relief packs gikan sa DSWD ug andam kining i-deploy sa mga lugar nga magkinahanglan. Sara, as of 3 p.m. ikabat na sa kapin 1,200 ka mga pamilya ang nahikling na sa CDRRMO o Philippine Coast Guard ngadto sa 24 ka mga evacuation centers dinhi sa Surigao City. Target nila nga mahikling ang kapin 3,500 ka mga residente sa mga identified nga hazard areas. Samtang karong mga taknaan na sinati nato ang hinay o kasarangan nga pagbundak sa ulan, busa padayon nga pahimangno sa mga otoridad dinhi sa Surigao City nga magmonitor sa ilahang social media post o maminaw dayon sa mga abiso aron nga dili na maipit pa kung sa mulala man ang sitwasyon dinhi sa Surigao City. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap.